Patuloy ang isinasagawang paghahanda ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa muling tinayak ito ng palasyo kasunod ng panibagong banta ng North Korea na maglulunsad ng nuclear strike laban sa Estados Unidos at mga kaalyadong bansa. Si Rocky Ignacio nag-uulat live mula sa Malacanang. Salamat, Atty. Mark. Mahigpit na nga sinusuri ng Malacanang o ng gobyerno ang kahandaan ng Pilipinas kaugnay pa rin ng umiinit na sitwasyon sa Korean Peninsula. Samantala, patuloy pa rin ang mahigpit na koordinasyon ng Philippine Embassy sa mga Filipino community leaders sa Seoul. Tinututukan ng gobyerno ang kahandaan ng Pilipinas kaugnay pa rin ang pag-init ng tensyon sa Korean Peninsula. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, prioridad ang pamahalaan ng kaligtasan ng mga Pilipino kaya palagi ang ina-update ang inilatag na contingency measures. Kabilang na dito ang pagtatalaga ng lugar kung saan maaari magkasama-sama ang mga Pilipino para sa mabilis na paglilikas kung kinakailangan. May 40,000 Pilipino ang nasa South Korea habang 7 sa North Korea. Reprovision of supplies. Primarily, that's what they come here for. So there is no, that was a question raised prior to already, will we be a magnet? But we don't have bases anymore, so that should not be a concern. What we're concerned with right now is primarily insofar as the the Filipino community in South Korea is concerned. That's our concern right now. But the U.S. Navy ships that fly in and out, they're here for reprovisioning and also for some rest and recreation. Beyond that, there's nothing that they do here. Nauna nang nagpahayag ang liderato ng South Korea na kahandaan sa banta ng North Korea. Pumuesto na sa karagatan ng Korea ang US destroyer. Iginitama ni Lacerda na ang pagdating ng US warship sa Pilipinas ay bahagi ng tinatawag na reprovisioning ng supplies. Sagot ito ng palasyo sa pangamba na baka mapag-initan ng bansa. We have areas of convergence where in case the situation in South Korea takes a turn for the worse. So contingency plans are being made right now, and they will be they're being drafted right now to update the plan. Samantala, patuloy naman ang mahigpit na koordinasyon ng Department of Foreign Affairs sa Filipino community leaders sa South Korea. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.